Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa mga patuloy pong sumusubaybay sa gawain ito. And tayo po ay nasa 40th season na po ng ating daily devotion. And for this season po, ang ating theme ay the things that I will impose upon myself in order to level up my commitment unto the Lord this 2025. So, before we start, let's pray muna po. Hallelujah, Lord God. We bless your name, Jesus. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Lord God, na makakapag-share po ako ulit ng aking personal goals, Lord God, personal plans with you, Father God. And as I speak, Father God, may you be the one, Lord God, to guide me as I speak, Lord God. And tanging ngalan mo lamang po ang aking maitaas, Father God, at ikaw lamang po ang makita sa akin, Father God. And naway, Father God, sa simpleng devotion na ito ay mapangiti ka namin, Father God, at maparangalan ang iyong ngalan, Father God. And ikaw lamang po ang aming tinataas, pinapupurihan, Father God. And Lord God, I also pray na ito yung ma-reach, Lord God, ng mga taong kailangan ng word mo, Father God, o kailangan marinig to, Father God. And Lord God, tanging mga words mo lamang ang aking maisambit, Father God, and ikaw lamang po ang aming pinapupurihan, pinapasalamatan, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Bagong taon na naman po at bagong pagkakataon na naman ito para mas mapalalim pa natin ang relasyon natin with God. So, marami po sa atin, panigurado ay may mga plano na or may mga gusto na silang gawin for this year or yun yung tinatawag natin na New Year's resolution, diba? Yung iba naman, fini-figure out pa nila kung ano yung gusto nilang gawin for this year, kung ano yung mga plano nila. Yung iba, nagpaplano pa lang talaga kung ano yung mga gusto nilang gawin. And yung iba, go with the flow lang kung saan sila dalhin, 'di ba? And pero alalahanin natin na as a Christian or a believer of Christ, we have our missions. We have duties na kailangan natin gawin habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito. So kung ano ba yung mga goals ko, ano yung mga plans ko para mas mag-level up pa yung commitment ko sa Panginoon. Ano pa yung kailangan ko gawin na hindi ko nagawa nung nakaraang taon para sa ikalalawak pa ng kingdom ng Panginoon. So, personally, I really want to commit myself unto the Lord this year. And what I mean is, yes, my relationship with God through the years did level up. And pero I feel like it's really the time to take a step forward. Na I have to get out to my comfort zone. Na I really have to work out my fellowship with other people. Especially to those people na hindi pa nakakakilala kay God. And the more na tumatanda ako, the more na lumalawak yung isip ko sa realidad na I have to double time. I have to double time my work. Kasi end times na eh. 'Di ba? Wag na ako masyado maging kampante. Kasi yes, I'm saved. But how about other people na nasa darkness pa, 'di ba? How about other people na lost pa? So, wag ko lang isipin na okay na ako, saved na ako. Kailangan ko din isipin na may pinapagawa pa yung Panginoon sa akin. Hanggang sa nabubuhay pa ako, 'di ba? So, this year, may mga bagay na I really have to work on myself to be able to inspire other people too. I have to involve sa community, and what are the things na magagawa ko pa para sa kingdom ni God? Unang-una dyan, I have to really commit myself kay God. Na kailangan may commitment talaga ako
na unang-una, huwag ako maging tamad. Yun yung nangyari sa akin last year. Sobrang tinamad ako. And I feel guilty for that. Na hindi ako nakapag-share ng Word of God. And siguro due to very busy na rin dahil sa studies, sobrang napapagod yung katawang lupa mo. So, iniisip mo, gusto mo na lang magpahinga. And it is not an excuse para hindi ka na mag-share ng Word of God, diba? And I have to work that out sa sarili ko this year para naman ma-inspire ko din yung ibang tao. Kasi paano kung katamaran yung nakikita nila sa akin, diba? Paano ko ma-inspire yung ibang tao na maniwala kay God, diba? Kung nakikita nila sa akin ay yun, yung kamalian ko. And aminado ako doon. Kaya this year, sisipagan ko na yes, mahirap siya, pero if I really want to commit myself kay Lord, then I have to promise that I have to work harder para sa kingdom niya, 'di ba? And pangalawa, wag ako pangunahan ng takot. Lagi yan, dahil may part pa rin sa akin na nahihiya ako sa ibang tao kasi hindi ko alam kung paano iput yung right words in terms kapag nag-share ako, na natatakot ako baka may mali akong masabi or may mga tanong sila na hindi ko masagot, or I tend to overthink kung ano yung mga iniisip nila about sa akin, 'di ba? Pero na-realize ko na bakit ko kailangan matakot if I believe that God is with me. God will be the one to guide me as I speak His words, 'di ba? Kaya kailangan ko din i-work out yung pagiging mahiyain ko, 'di ba? Para kailangan ko kapalan yung mukha ko, kumbaga. Hindi lang sa mga kalokohan, pero kailangan ko din kapalan yung mukha ko in terms of sharing the gospel. Sabi nga, 'di ba? Kailangan natin tutukan, dikitan, kulitin sila. Maging makulit tayo dahil si God, 'di ba? Makulit siya, kinukulit niya tayo na para hindi tayo mawala sa kanya. Kaya yun din dapat yung gawin natin na sa mga taong sineshare natin. Tutukan natin sila na wag na natin sila pakawalan, kumbaga. And I have to work out din yung sa pag-read ko ng Bible and sa journaling. Syempre, reading the Bible is very important so that natututo ka rin. Natututo rin ako about the things na kailangan ko malaman about the Bible, about kay God. And so journaling, it will really help for me na mag-commit talaga. Na as I read the Bible, 'di ba, marami kang nalalaman, marami kang pwedeng i-share sa ibang tao. And journaling will help na para ma-strengthen yung spiritual life mo, yung para hindi ka ma-drain, para hindi ka ma-burn out sa mga nangyayari. Kasi journaling is one way para makipag-communicate kay God. Ano yung mga bagay na gusto iparating sa'yo ng Panginoon through journaling, 'di ba? And if you look back dun sa mga journal natin dati, makakatulong yun para ay, ito pwede natin i-share to sa ibang tao, ganyan. If we look back, ito pala yung naging experience natin na pwede natin maging testimony sa ibang tao. And testimony, yun yung mga bagay na pwede din maka-inspire sa ibang tao. Lalo na kung yun din pala yung mga pinagdadaanan nila, 'di ba? And you can use your own experience, your personal life para maka-inspire din ng ibang tao. Kasi baka yun yung kailangan nila na marinig, 'di ba?
And God will use your personal experiences para makahatak din ng ibang tao. Kaya, yun yung kailangan ko i-work out sa sarili ko. Reading the Bible daily and journaling. And yun naman, second, yung sinabi ko, na I really have to get involved sa isang community. Example dyan is Bible studies and D5. Doon ko na-realize na how important is kung ano yung D5 and Bible studies. Kasi during Sunday service naman, 'di ba? Hindi natin natatanong yung mga bagay na hindi natin maintindihan during the service. Pero sa Bible studies, na itatanong natin sa iba or doon sa speaker, kung ano yung mga bagay na kailangan pa natin maintindihan para sa susunod na kapag tayo na yung mag-share, ay mas mapapalawak natin. Sa Bible studies din, mas nagsistrengthen yun ng fellowship ng bawat isa, and yung pagiging social mo ay mawo-work din. Yung pagiging mahiyain mo, mawawala, kasi nagiging comfortable ka na dun sa mga tao around you. And may mga topic dun sa Bible study na eye-opener na kailangan talaga natin mag-share sa ibang tao. Na kailangan, or at least, sabi nga diba sa D5, at least 5 people na yung ma-sharean mo. And those 5 people na yun, maghahanap din sila ng 5 nila, 'di ba? Yung add nun, kapag pinag-add yun, yung mga tao nun, kapag pinag-add yun, sobrang dami nun. Kaya it started with 5 people, tapos that way, from 5 people to hundreds of people to thousands, mas mapapalawak natin yung kingdom. 'Di ba? If nag-start yun sa sarili natin, kahit isa lang yung maturuan natin, sobrang laki na nung add nun sa kingdom ni God. Sobrang saya na ng mga angels nun sa kalangitan na kahit isa lang yung madagdag, sobrang saya na nila. What more kung marami pa, 'di ba? Marami pa tayong ma-save na lives. So, evangelism. Next is evangelism. I really want to get involved sa isang evangelism. And evangelism means the spreading of Christian gospel by public preaching or personal witness. Ang ibig sabihin nito is lalabas kayo. Lalabas kayong isang team sa, kunyari, street evangelism na pagbibigay ng tracts, 'di ba? Na may word of God. By doing that, we can save other people. To kasi magiging curious sila. Ano ba yung nasa laman? Ano ba yung laman nun? Ano ba yung magiging curious sila, and may tendency doon na magtanong sila, and doon natin, yun yung time na pwede natin sila sharean ng gospel. And evangelism is very important kasi sabihin na natin na masipag nga tayo inside the church, pero we have also duties outside the church. And outside the church, yun yung mas importante. Kasi, yun yung maraming tao na hindi pa nakakilala kay God eh. So, sa kabataan, sa praise and worship, nagpa-plan na kami for na lumabas para mag-share ng gospel outside. Kasi that's really important. If we stay on church lang, sa inside the church, walang mangyayari. Hindi tayo dadami. Kaya evangelism is very important. And lastly is church participation. Kung ano man ang mga gawain ng church, ay pilitin natin na mag-participate. For example is
prayer meeting. Prayer meeting kasi, unlike Sunday service, may interaction pa rin dun sa prayer meeting. And sama-sama kayo nagdadasal dun for the nation, for the family, for the church. And sa prayer meeting, may mga topics doon na exclusively lang for prayer meeting. And sobrang nagiging eye-opener din yung mga topics sa prayer meeting. Nakaka-inspire din siya na mag-share pa ng Word of God. And masasabi ko na mas intimate yung usapan sa prayer meeting. And example pa doon is yung mga gawain na kabataan, kababaihan, or kalalakihan. Kailangan natin mag-participate doon para mas lumawak pa yung or mas dumami pa yung members natin, 'di ba? Kaya tayo rin naman ang magtutulungan para mas mapalawak ang kingdom ng Panginoon. And ayun, what are other things that I can do? So, napag-isipan ko na instead of wasting time sa social media by just watching TikToks, YouTubes, or scrolling sa Facebook, ganyan, I can use my social media platform to share the Word of God. Sa panahon ngayon kasi marami na ang tao na gumagamit ng SOCMED. So, why not share doon, diba? It is a great platform para mag-share ng Word of God. By doing that, it can reach and inspire many people. So, this year, let's commit unto the Lord. Huwag na tayong mag-waste ng time dahil the end is getting near. And there are many lost souls. Hayaan natin na gamitin tayo ng Panginoon as an instrument for other people. And huwag tayo pangunahan ng takot or hiya. Huwag tayo tamarin. And huwag tayo panghinaan ng loob dahil kasama natin ng Panginoon. And hindi na rin ito panahon na magpatumpik-tumpik pa na kasi kailangan na natin mag-double time. And especially, hindi na ito ang panahon na mag-backslide pa, 'di ba? We have to level up our relationship with God. Huwag tayo manlamig sa Panginoon. Kung hindi, yung fire natin sa puso natin ay mas magliyab pa para sa Panginoon. And kaya sama-sama tayo mag-level up, sama-sama tayo humakbang sa susunod na level, and wag natin hahayaan na hanggang dito lang tayo. And hanggang dito lang yung bilang natin. Kundi mas humayo tayo at mas magparami pa. So let's expand God's kingdom and let the whole world know na God is the King of Kings and Lord of Lords, 'di ba? So let's end this with a prayer. Hallelujah, Lord God, we bless your name, Jesus. Lord, muli nagpapasalamat po ako dahil nagkaroon po ulit ng pagkakataon, Lord God, na mag-share ako ng personal plans or goals ko with you, Father God. Thank you for using me as an instrument, Father God, and thank you for guiding me as I speak earlier, Father God. And Lord God, you made us realize a lot of things na kailangan na namin mag-double time, Father God, this year na Lord God, hindi kami papayag na isang member lang, Lord God, sa isang buong taon, isang member lang po, Lord God. Pero sa isang member na yun, Father God, nagpapasalamat pa rin po kami, Father God, dahil another soul was saved, Father God. And Lord God, this 2025, Lord God, we commit ourselves to you, Father God. And Lord God, we rebuke the spirit of yung katamaran and takot, Lord God. Kundi, Father God, mapalitan ito ng love, Lord God, na
yung love na pinaparanas mo sa amin ay mas spread din namin sa ibang tao, Father God. And Lord God, you let us realize that this is not na hindi na ito yung panahon na magpatumpik-tumpik pa kami, Father God, na magstay pa kami sa comfort zone namin, Father God, na pangunahan pa kami ng hiya at takot, Lord God. Kung hindi, ito yung panahon, Lord God, na kailangan na namin humayo, Father God, para sa iyong kingdom, Father God. And Lord God, ikaw po ang sumama sa amin, Father God. Remind us, Lord God, na magkukommit kami fully sa iyo, Father God. And Lord God, Lord God, ikaw po ang sumama sa amin, Lord God, sa tuwing magpe-preach kami or mag-share kami ng word to other people, Father God, dahil hindi kami papayag, Father God, na hanggang dito na lang ang bilang namin, Lord God, and we want the world na malaman, Lord God, malaman ng buong mundo, Lord God, kung sino ka, Father God, kung sino ang hari ng mga hari, Father God, kung sino yung Panginoon ng mga Panginoon, Father God. Lord God, iparealize mo sa amin ng paulit-ulit, Lord God. Now, we have our own missions, Lord God. We have purpose, Father God. Hindi mo kami tinawag, Lord God, para sa wala lang, Lord God. Kung hindi may mission kami, Father God, to spread your word, to expand your kingdom, Father God. Kaya tulungan mo kami, Father God. And Lord God, huwag niyo po nga hayaan na manlamig kami, Father God, or manatili kami na maging lukewarm Christian, Father God. Kung hindi, yung fire, Lord God, na nasa puso namin ay mas magliyab pa, Father God, para sa'yo, Father God. And Lord God, patuloy mo po kaming gamitin, Father God, as we thrive, Lord God, as we try for the year 2025, Father God, na lahat, Lord God, ng events sa church, Father God, ay maging successful, Lord God, with you, Father God. Yung pag-evangelize namin, Lord God, outside the church, Father God, ikaw din po ang sumama sa amin, Father God. And Lord God, yung mga D5 and Bible studies, Lord God, ikaw din po ang maging center doon, Father God. Ikaw po ang maging center ng church, Lord God, this year 2025, Father God. Patuloy niyo po kaming samahan, Lord God. And Lord God, ikaw po, Lord God, manatili, Father God, or maging center ng mga puso namin, Father God, and yung mga personal relationship namin sa iyo, Father God, ay mag-level up din, Father God. And Lord God, lahat ng gagawin namin ay para sa iyo, Father God. And Lord God, lahat ng gagawin namin ay para sa iyong kingdom din, Father God. So, maraming salamat po, Father God. Ikaw lang po ang pinapapurihan namin, Lord God. At tinataas, Lord God. In Jesus' name, Amen. Yun. Pasensya na po sa boses ko kanina dahil ako po ay may upo. Pero, ayun, let's strive this year 2025. Sama-sama po tayo mag-level up. Sama-sama po tayo mag-commit para sa Panginoon. And maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. God bless us all po.